mga pre 'no, pag-usapan po natin ngayon itong, si Marcoleta mga pre 'no. Kasi ayan dito, Marcoleta urges Lacson to invite Romualdez to flood control probe. Ayan, gusto niyang i-invite, para ano ba, para gisahin Marcoleta, para, idiin. Yan ba yung gusto mo? Na itong si, Marcoleta 'no, pinipilit niya talaga, gusto niyang ipilit na itong, si Martin Romualdez ay mapilitan po na pumunta diyan, i-invite. Ang dami-daming puwedeng alam mo, ang dami-daming puwedeng tutukan. Bakit si Martin Romualdez talaga, 'di ba? May mga Duterte naman na yung mga pera ng mga 'yan ay galing sa nakaw 'yan, eh, galing sa drug lords. Alam niyo, kayong mga senador diyan, yun yung dapat tutukan. Hindi yung tao, iimbestiga-imbestigahan niyo diyan sa Senado. Oh, papapuntahin niyo, para saan? Oh, para ba ipahiya, 'di ba? Para ba gisahin, para ba dikdikin, 'di ba? Kasi kung titingnan po natin dito mga pre, ICI na nga mismo yung nagsabi, no finding of guilt dito kay, Martin Romualdez, 'di ba? No finding of guilt. Ay bakit pinag-iinitan ni Marcoleta? Alam mo Marcoleta, tutukan mo yung si Sara Duterte. Magnanakaw yan, eh. Ha? Magnanakaw yan si Inday. Si Inday mo, Inday Sara mo, 'di ba? Yan yung, literal na kawatan. Kasi ayon dito, former House Speaker and late, Martin Romualdez should be invited to the Senate Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee's, inquiry into the flood control scandal. Former panel chairperson or Dante Marcoleta, yun po yung sabi niya, no? Yan po yung sabi ni Marcoleta, gusto niyang imbitahan. Ayon dito, Romualdez was, among those linked to the alleged anomalous flood control projects in what his former colleague Elizaldico said was a scheme to pocket public funds. In a video statement on April 21, Romualdez said he would not be turned into a scapegoat or a fall guy for other people's corruption. Kasi ang kurakot po talaga dito, ang isa po sa kurakot po, no? Etong si Zaldico, which is nagturo nga si Zaldico, tinuro yung Pangulo, tinuro si Martin Romualdez. Papayag ka ba na magamit ka sa yung iba nangungurakot? Tapos ikaw lang yung gigisahin dyan, wala ka namang kinalaman, di ba? Marcoleta, ang tutukan mo sana Marcoleta, yung amo mo. Number 1, si Digong. Kasi panahon ni Digong, grabe na talaga yung corruption sa flood control na yan. Di ba? Dapat yun ang tutukan mo kasi ito ICI po. No findings po. No findings of guilt. Okay? Kay Martin Romualdez. Tapos ngayon, iimbestigahan mo yung tao, hindi naman magnanakaw yan. Alam mo, ang imbestigahan ng Marcoleta, si Zaldico, Digong, at yung mga tao ni Digong na tinanim niya dyan bago siya bumaba bilang Pangulo. Yun ang tutukan mo. Marcoleta, wag tatanga-tanga. Diba? Nagmukha ka tuloy tanga. Hindi ka lang aso, nagmukha ka pang tanga. Alam mo na po na kung sino talaga yung kawatan, pero bulag ka eh. Bingi ka. Ano ba yan? Natatakban man ng salapi? Tanong ko lang naman. Diba? Nakakahiya ka, Marcoleta, wala kang silbi. 'Di ba? Ipipilit mo pa eh. Gagamitin mo pa si Martin Romualdez para lang mapagtakpan yung baho ng amo mo. Wag naman ganon. Kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong masasabi? Comment nyo na lang po sa comment section para naman maano po natin yan, no? Mabasa po natin. Ayan. Kasi tayo po ay nagbabasa ng komento ng mga nagko-comment po sa ating videos. So, ito, pag-usapan pa rin po natin itong sali naman ni Sara Duterte. Ayan ito kakaiba to mga pre, kasi 88 million pesos ang yaman. Okay? Pero walang cash. Saan napunta? Walang deposito.
Anong klaseng mahikang salin yan, Sara Duterte? 'Di ba? Eto habang ordinaryong Pilipino hirap makapag-ipon ng laman ng wallet, may isang opisyal na ang net worth lumubo mula 55.6 million pesos hanggang 88.5 million pesos sa loob ng 6 na taon. Pero ayon po sa SALN, zero cash on hand at zero bank deposits. Paano nangyari to? Ano ba to? Minagic ba? Ano to? Multo ba yung pera? Ha? Invisible ba yung funds? O baka naman ayaw lang talagang makita ng publiko kung saan nakatago. Kasi ang mga Duterte magaling magtago. Tandaan nyo, nung hindi pa presidente si Digong, kalansay pa yung QGC na yan. Nung naging presidente po si Digong, biglang nabuo. Pera daw ni Kibuloy yun. Ang tanong, pera nga ba ni Kibuloy o nakaw ni Digong? Pera ng gobyerno na ninakaw ni Digong na in-apply naman doon sa QGC. Ano sa tingin nyo? Ang galing di ba? Take note po. Mismong Office of the Ombudsman ang nagkumpirma na mula 2019 hanggang 2024 walang diniklarang cash o deposito si Sara Duterte. Pero bago raw ang 2019, meron naman. Kaya tanong ng taong bayan, bakit biglang naglaho? Habang milyon-milyon, habang bilyon-bilyon ng assets, lupa, sasakyan, negosyo at investments, wala kahit singkong nasa bangko? Kahit emergency fund, wala? Kahit ATM man lang? Hindi ito simpleng usapin, no? Kasi, legal o illegal, di ba? Kumbaga, hindi po ito simpleng usapin ng legal o illegal, okay? Kasi nakakapagtaka po, di ba? Ang issue po rito ay ang pagiging transparent at credibility. Dahil ang SALN ginawa para makita ng publiko kung paano lumaki ang yaman ng opisyal. Okay, mga opisyal. Ayan. Hindi para lalong malito ang tao. At kung ordinaryong empleyado ang may ganitong declaration, siguradong pinapaliwanag na agad yan. Okay? Pasensya na po, makati po yung aking lalamunan. Pero ito pero kapag makapangyarihan, ano yan, parang bawal usisain. Kasi, vice president. Feeling untouchable. Kaya, galit ang publiko. Nagagalit na po yung publiko. Kasi habang bayan naghihigpit ng sinturon, may mga politiko na parang magic ang pagdami ng yaman. Which is, sino ba yon? Si Sara Duterte. Mga Duterte. Mahirap lang daw sila. Nasubrahan naman yung actingan na yan. Galing mo talaga, Inday. Di ba? Nakakahiya po. Nakakahiya po talaga ito. Kasi, wala na talaga, no? Kumbaga, itong si Sara Duterte, isa na pong malaking kahihiyan. Ito pa, no? Idugtong lang natin to mga pre. Ito di ba, medyo maingay ngayon sa Kongreso. Sa gitna po ng ingay po dyan sa Congress, no? May lumalabas na hindi na basta-basta chismis. Kundi, tinatawag nilang body of evidence. Body of evidence daw. Hindi po ito isa, hindi dalawa, kundi sunod-sunod na aligasyon na inilatag sa impeachment proceedings. May kwento ng milyones na confidential funds na umano'y na-disburse sa loob lang ng 24 hours. Wala pa nga 24 hours, di ba? Parang grocery lang na pinamili, di ba? Yung pera. May mga cash delivery pa raw po sa Laguna, di ba? Quezon City, at kung saan-saan pang lugar na biglang naging budget drop zone. Tapos, may lumitaw na pangalan. Mga umano'y recipients na wala raw records sa civil registry. Parang tao na biglang sumulpot sa papel pero sa totoong mundo
Wala. Oh, ano po yung tawag dito? Oh, ghost list? Ghost funds? O ghost accountability? Oh, may testimonya rin po na may mga lagda sa acknowledgement receipts na pinupuna. Okay? Pinupuna ngayon kung tunay ba o perma lang na parang ginawa sa ilalim ng init ng ulo. Tapos may usapan pa na mga envelopes po, 'di ba? Questionable na mga resibo at mga disbursement na hanggang ngayon, mas maraming tanong kaysa sasagot. Oh. Ang pinakamaingay po, hindi lang isa raw ang na disallowance mula sa COA, kundi sunod-sunod na notice of disallowance sa confidential funds na bilyon-bilyon ang tinatamaan. Sabi pa ng nasa hearing po, no? Hindi raw ito isolated case, kundi magkaugnay na kwento. Kaya ang tanong ng publiko, okay? Ang tanong po ng karamihan ng mga Pilipino po ngayon, kung ito ay body of evidence, sino ang dapat kabahan? Kasi sa politika, isang dokumento pwede mong i-deny. Isang allegation pwede mong labanan. Pero kapag sabay-sabay na silang lumitaw, na parang puzzle na unti-unting nabubuo, ang tanong lang talaga, sino ang may hawak ng buong larawan? At sino ang may iiwan sa frame? So, alam nyo mga pre, no? Usapang sa mga ganitong klaseng usapin, no? Si Sara Duterte po talaga ang dapat tutukan ng ating gobyerno kasi ito po'y nagdadala ng panganib sa ating bansa. Nagdadala ng panganib sa Pilipinas, 'di ba? Imagine Vice President pa lang po 'yan pero grabe na magnakaw. 'Di ba? Napakahayo pagdating sa salapi. Ha? Oh, grabe, no? Grabe si Sara Duterte. Eh di umano nanunuhol pa 'to, 'di ba? Oh, ang ganitong klaseng tao ay dapat po talaga tinatagtad na ng kaso. Ang dami na pong ebidensya, 'di ba? Oh, kayong mga pre, no? Kung kayo po yung tatanungin, ano po yung maibibigay ninyong reaksyon sa video nating ito? Kasi ako po, puro nasara yung topic ko dito, nasukang-suka na ako sa babaeng to. No? Gusto ko namang mabasa yung inyong mga opinion, inyong mga reaksyon, para naman di ba? Ma-enjoy ko namang magbasa, di ba? Kasi pag usapang Sara, sukang-suka na po ako sa pagmumukha ni Sara Duterte. Oh, sa totoo lang mga pre. No, kasi magnanakaw, di ba? Oh, sinungaling. Oh, mayabang. Kaya puro lang yabang. Sisiw naman. Oh. Ha? So, comment nyo lang po yan. And share this video mga pre. So, yun lang po muna yung ating reaction ngayon. Maraming salamat po sa pag-share ng ating live, no? Oh, at syempre may TikTok, Facebook po tayo dyan. So, yun mga pre, hanggang dito lang muna. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo.